Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko na Astroluna Quest para sa mas marami pang kaalaman sa astrology. I don't think people understand kung gaano kahalaga ang 9th house sa birth chart at kung paano nito kayang baguhin ang pananaw mo sa buhay. Kumusta mga kabarangay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Welcome sa isa na namang episode kung saan sabay-sabay nating tuklasin ang mga misteryo ng ating birth chart. Ngayon, ating tatalakayin ang isang exciting na topic, ang 9th house sa astrology. Isa ito sa mga pinaka-inspiring at thought-provoking na bahagi ng birth chart. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? At bakit ito mahalaga? Isipin mo na lang na ang birth chart mo ay parang bahay na may 12 kwarto. Bawat kwarto ay may kanya-kanyang tema, kwento at papel sa ating buhay. Ang bawat kwarto may kanya-kanyang purpose. May kwarto para sa pera, relasyon, pamilya, at syempre, para sa ating mga pangarap at paniniwala. Ang 9th house, ito yung kwarto ng higher learning, adventure, at pananampalataya. Dito pumapasok ang ating uhaw sa kaalaman, ang ating pagnanais na lumawak ang ating pananaw sa mundo. Kung mahilig kang magbasa ng mga libro tungkol sa pilosopya, relihiyon, o kultura ng ibang bansa, malamang, malakas ang impluwensya ng 9th house sa chart mo. Dito natin makikita ang ating pangarap sa buhay, at kung paano natin ito makakamit. Hindi lang ito tungkol sa literal na paglalakbay, kundi pati na rin sa inner journey, ang paglalakbay ng ating isipan at kaluluwa. Ang 9th house ay nagtuturo sa atin kung paano magplano ng mas malawak na kinabukasan. Paano tayo makakarating sa mga lugar na hindi pa natin nararating, physical man o spiritual. Sa madaling salita, ang 9th house ay sumisimbolo sa ating paghahanap ng katotohanan at kahulugan sa buhay. Ito ang bahagi ng chart na nagtatanong, ano ang mas malalim na dahilan kung bakit ako narito? Minsan, ang sagot ay makikita sa pananampalataya. Minsan naman, sa mga karanasang nagbibigay ng bagong perspektibo. Lahat ng ito, sakop ng 9th house. Ito yung nagtutulak sa atin para mag-aral, maglakbay, at mag-explore ng iba't ibang kultura. Dahil sa 9th house, natututo tayong buksan ang ating isipan sa mga bagong ideya at paniniwala. Kaya kung gusto mong mas maintindihan ang direksyon ng iyong buhay o kung saan ka dadalhin ng iyong mga pangarap, silipin mo ang 9th house mo. Baka nandoon ang susi sa mga tanong na matagal mo nang gustong sagutin. Tinatawag din na House of Expansion ang 9th house, at hindi ito basta-basta tawag lang. Sa astrology, ang bawat house ay may kanya-kanyang tema, at ang 9th house ay sumisimbolo sa paglawak, hindi lang ng pisikal na lugar, kundi pati ng isipan, pananaw at karanasan. Dito natin makikita kung paano tayo lumalago bilang isang tao, sa pamamagitan ng paglalakbay, pag-aaral, at pag-unawa sa mga bagay na mas malawak pa sa ating nakasanayan. Imagine natin na ang 9th house ay parang isang malawak na karagatan na puno ng posibilidad. Sa bawat alon, may bagong kaalaman. Sa bawat direksyong tatahakin ng barko, may bagong karanasan na naghihintay. Dito natin nadidiskubre ang mga bagong ideya, paniniwala, at pananaw sa buhay. Ang 9th house ay konektado rin sa pilosopya, relihiyon, at mas mataas na edukasyon, mga bagay na nagtutulak sa atin na magtanong, maghanap ng sagot, at magbukas ng isipan. Halimbawa, kung mahilig kang magbasa ng libro tungkol sa iba't ibang kultura o mga kwento ng ibang lahi, pinapalawak mo ang iyong pananaw sa mundo. O di kaya'y mahilig kang mag-aral ng bagong lengguwahe, isang paraan para makipag-ugnayan sa ibang tao at mas maunawaan ang kanilang pinanggagalingan. Malaki ang posibilidad na aktibo ang iyong 9th house. Ibig sabihin, may natural kang hilig sa pag-explore, hindi lang ng mundo, kundi pati ng mga ideya at paniniwala. Ang mga taong may prominenteng 9th house ay kadalasang mahilig sa malalim na pag-iisip, paglalakbay sa malalayong lugar, at paghahanap ng kahulugan sa buhay. Para sa kanila, ang mundo ay isang malaking classroom, at bawat karanasan ay isang leksyon. Kaya tinatawag itong House of Expansion, dahil dito natin nararanasan ang paglago na hindi lang panlabas, kundi pati panloob. Isang paalala na ang buhay ay hindi lang tungkol sa kung nasaan tayo, kundi kung paano natin pinapalawak ang ating pag-unawa sa mundo. Alam nyo ba na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang zodiac sign na may partikular na papel sa ating birth chart? Isa sa mga pinaka-interesanteng bahagi ng chart na ito ay ang 9th house, ang bahay ng pilosopya, mas mataas na edukasyon at paglalakbay.
Ang zodiac sign na nakapwesto sa iyong 9th house ay may malaking impluensya sa kung paano mo pinapalawak ang iyong pananaw sa mundo. Ito ang bahagi ng chart na nagsasabi kung paano ka naghahanap ng kahulugan sa buhay, kung paano ka natututo, at kung anong uri ng karanasan ang nagpapalalim ng iyong pag-unawa. Halimbawa, kung ang zodiac sign mo sa 9th house ay Sagittarius, ikaw ay natural na explorer, hindi lang sa pisikal na paglalakbay, kundi pati na rin sa spiritual at intellectual. Mahilig kang maglakbay, hindi lang para sa kasiyahan, kundi para matuto ng mga bagong pananaw at kultura. Ang mga karanasan mo sa ibang lugar ay nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo. Mahilig kang makihalubilo sa iba't ibang tao, tikman ang lokal na pagkain, at makisali sa mga tradisyon ng ibang kultura. Kung ang zodiac sign mo naman sa 9th house ay Gemini, ang iyong paglalakbay ay mas intellectual kaysa physical. Mahilig kang magbasa, magsaliksik, at makipagpalitan ng ideya sa iba. Para sa iyo, ang bawat bagong impormasyon ay isang pakikipagsapalaran. Ang pag-aaral at komunikasyon ang iyong paraan ng paglalakbay. Palaging may bagong matutuklasan, palaging may bagong tanong na gustong sagutin. Sa pamamagitan ng pag-aaral, nabubuo mo ang iyong sariling pananaw sa buhay at mas lumalawak ang iyong pang-unawa sa mundo. Kaya't mahalagang malaman kung anong zodiac sign ang nasa iyong 9th house. Dahil dito mo makita kung paano ka lumalago bilang tao at kung anong uri ng karunungan ang tunay na nagpapasigla sa iyong kaluluwa. Kung ang Cancer ang nasa iyong 9th house, maaring malalim ang iyong koneksyon sa iyong pinagmulan at mga tradisyon. Mas sentimental ka sa iyong mga paglalakbay, at mas pinapahalagahan mo ang mga karanasan na nagpapalapit sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay. Kung Virgo naman, mas analytical at practical ang iyong approach sa paglalakbay at pag-aaral. Mas gusto mo ang mga organisado at well-planned na adventure. Ang planetang Jupiter ang naghahari sa 9th house. Ang Jupiter ay kilala bilang planeta ng swerte, kasaganaan at paglago. Kaya naman, ang 9th house ay may kinalaman din sa ating swerte at mga oportunidad na dumarating sa ating buhay. Kapag malakas ang impluensya ng Jupiter sa iyong 9th house, maswerte ka sa mga biyahe at pag-aaral. Madali ka ring matuto ng mga bagong bagay at madaling maka-adapt sa mga bagong environment. Huwag mag-alala kung walang planeta na nakapwesto sa iyong 9th house. Hindi ibig sabihin nito ay wala kang tsansa na magtagumpay sa buhay. Ang ibig sabihin lang nito ay kailangan mong magtrabaho ng mas maigi para makamit ang iyong mga pangarap. Isipin mo na lang na ang 9th house mo ay parang isang bakanteng lote. Nasa sa iyo na kung ano ang gusto mong itayo dito. Kapag ang planetang Saturn ay nasa Aquarius, at nakapwesto sa 9th house, maaari kang makaranas ng mga pagsubok at hamon sa iyong mga paniniwala at pananaw sa buhay. Halimbawa, maaring questionin mo ang iyong relihiyon o di kaya ay magkaroon ka ng mga bagong paniniwala na salungat sa mga dating alam mo. Bukod sa mga nabanggit na, marami pang ibang aspeto ang makikita sa iyong 9th house. Maari din itong magbigay ng ideya tungkol sa filosofiya sa buhay, moralidad at etika, pakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa ibang kultura, at mga layunin at pangarap sa buhay. Upang mas maintindihan ang iyong 9th house, mainam na kumonsulta sa isang professional na astrologer. Tandaan, ang 9th house ay nagsisilbing gabay sa ating espiritual na paglalakbay. Ito ang nagtutulak sa atin para mahanap ang ating tunay na purpose sa buhay. Kaya naman, mahalagang bigyang pansin ang ating 9th house at gamitin ang mga aral na makukuha natin dito para magkaroon ng mas makabuluhan at makahulugang buhay.